Ano ang kaya mong gawin para sa pamilya? Kaya mo bang tanggapin ang isang gampanin na nagmula sa nilalang na kung tawagin ay duwende? Totoo kaya sila? Magandang buhay sa lahat. Ang kwentong ibabahagi ko ngayong araw ay kwento at karanasan ng ating bida na pangalanan na lang nating si Ramos. Taong 1990 sa lugar ng Iloilo. Isa itong magsasaka at mangingisda. Halos lahat ng pwedeng magawa sa buhay ginagawa niya alang-alang sa pamilya. May 6 itong mga anak. Upang matustusan ang pangangailangan ng pamilya, doble ang kayod nito lalo pat buntis pa sa pampito ang asawa niya. Ramos, wala na naman tayong kapera-pera. Paubos na din ang konsumo ng mga bata. Sa susunod na linggo, sumabay pa ang bayarin natin sa tuition ni Ruby. Masisingot na naman tayo neto. Hilingin ko na naman sana sa'yo, Ramos, na pagkatapos ko manganak, payagan mo na akong magtrabaho. Hindi na talaga sasapat ang kinikita mo sa araw-araw. Malungkot na tugon ni Cory sa kanyang asawa na si Ramos. Huwag kang mag-alala, ako na ang bahala. Kaya natin yan. Malapit na din naman ang anihan kaya huwag kang masyadong mabahala ha. Cory, salamat dahil ikaw ang asawa ko. Alam kong marami ka ng pagtitiis para sa pamilyang ito, ang sagot naman ni Ramos. Ayan, nambola ka na naman. Paano ba naman hindi ako mababahala, Ramos? Sa mga susunod na araw, wala na naman tayo pabaon sa mga bata. Tsaka, ibenta ko na muna ang 2 sako ng bigas ha. Aabutin pa din naman siguro ng hanggang anihan ang matitira sa atin. Wala na talaga akong ibang pagpipilian. Malungkot na tura ni Cory. Wala namang nagawa si Ramos kundi ang sumang-ayon kay Cory. Oo, at hindi sila nagugutom. Pero sala talaga sila sa salapi. Nang araw na yon, nag-ayos si Ramos ng higaan nila. Nasira na kasi ang papag na ginagamit nilang mag-asawa. Habang abala sa pagpupugpog ng kawayan, biglang nabaling ang mata niya sa isang kabute. Maliit lang ito at parang may kung anong tumatawag sa kanya. Tinigil niya ang ginagawa at nilapitan ito. Nang biglang may kung anong gumagalaw na nakapatong dito. Kinurap-kurap niya ang mga mata. Habang nagtataka sa nakita, may sobrang maliit na nilalang na nakaupo sa ibabaw ng kabute. Hindi siya natatakot dahil mula pa naman pagkabata, sanay ito sa mga kakaibang nilalang. May kung anong bumubulong pa sa kanya na ilapat niya ang mga daliri sa tapat ng kabute. Nang bigla na lang may kung anong lumundag patungo sa daliri niya. Sa paglalarawan ni Ramos na kung anong figura ng maliit na nilalang ang pumatong sa daliri niya, ito daw ay di umano parang mukha ng baboy na may pagkaaso at may suot-suot pa di umano itong maliit na sombrero. Sa sobrang liit ay nakasungkod pa na animoy sanga ng kung anong halaman. Totoo ka ba? Naku, pagpasensyahan mo na kaibigan kung maingay ako. Nagambala ba kita? Patawad ha. Halos pabulong na sabi ni Ramos. Ni hindi na noon alam kung paano magsalita sa harap ng isang nilalang na kasing liit ng kanyang hinliliit.
Hi 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 hi. Walang problema, kaibigan. Nagising mo lang ang aking mahimbing na pagtulog. Pakiusap. Alam kong mas nauna ka sa lugar na ito. Pero kung iyong mamarapatin, ihingi lang ako ng espasyo sa silid na ito para sa kaharian ko. Ako nga pala si Iloy. Matagal na kaming naninirahan dito sa bahay mo. At natutuwa kami dahil sa matiwasay ang palasyo mo, Ginoo. Nakangiting sambit ng duwende. Sa pagkamangha sa nilalang, nilapag ito ni Ramos sa ibabaw ng ginawa niyang papag. Kasing haba ito ng pako na numero 2, pero madaldal. Nakipagkaibigan ito sa kanya at naghingi pa ng kwadradong espasyo sa kwarto ng pamilya. Sa pagpapatuloy ng kwento, inusog niya ang ginagawang papag at namangha siya na may punso na palang nakaumbok sa gilid mismo ng haligi ng kwarto niya. 5 maliliit na lupa na animoy isang chocolate hills. Bali ang bahay ni Ramos ay gawa lamang sa isang palapag, hindi simentado, yari sa kawayan at nipa, na may mga 5 divisyon sa kusina, kwarto ng mga bata at kwarto nilang mag-asawa. Hindi din malapit sa mga kabahayan dahil napalibutan ang lugar ng palayan. Para sa proteksyon ng nilalang na naninirahan sa tahanan ni Ramos, nagpasya siyang hatiin ang kwarto na kung saan walang sinuman ang makakakita. Ito'y ayon sa pakiusap na din ng nilalang. Lumipas ang mga araw, naging maayos ang pamumuhay ng pamilya. Hindi dahil nagsisikap si Ramos, kundi binibiyayaan siya di umano ng nilalang ng kaalaman na kung saan magagamit niya sa pagtulong sa kapwa. Naging bantog na manggagamot sa lugar at maging ang mga karatig baryo ni Ramos madalas nakikidayo na din sa lugar niya para magpagamot. Isang araw, dumalaw ang tiyahin niyang galing pang Ahoy para lang magpakonsulta sa namamaga nitong tuhod. Dong, matagal na akong hindi nakalakad nang dahil sa kung anong bukol ang tumubo sa mga tuhod ko. Kung maaari sana matukoy kung ano ito. Nagpakonsulta na ako, ilang doktor na ang pinakonsultahan ko. Ang sabi, kanser daw sa buto ang sakit ko. Mangiyak-ngiyak na pakiusap ni Tia Lusing. Huwag po kayong mag-alala, Tia. Titingnan ko kung ano ang magagawa ko. Sa ngayon, sige po, dumito na muna kayo. Tanging kahilingan ko lang, ikaw lang po sana. Si Cory na ang bahala ng kakailanganin mo, Tia. Pasundo na lang po kita kina Tiyo pagtapos ng gamutan. Sagot naman ni Ramos. Pumayag naman ang tiyahin. Para sa proteksyon ng buong bahay, gamit ang mga katagang binubulong ng duwende kay Ramos, kumuha ito ng kamangyan, kumuha ng kung anong mga dahon na inaabot pa ng nilalang sa kanya. Gamit ang baon ng niyog na hindi tuyo, nilagyan ito ng kung anong-anong mga damo kasama ang mga nagbabagang uling. Unti-unti niyang nilagay ang sangkap para sa pausok habang nililibot ang buong bahay. Nang matapos, kumuha ng pangsaklob sa tiyahin at sinukob ito. Lumipas ang ilang minuto, ang kung anong pamamaga sa tuhod ng kanyang tiyahin ay biglang may mga nagsipaglabasang mga insekto. Pumapasok ito sa baon na pinapausok ni Ramos.
Hinawakan niya naman ang tiyahin na nanginginig habang pinagmamasdan ang mga nangyayari. Naku tiya, pakiusap. Huminahon ka. Nandito lang ako. Gagaling ka at maniwala ka na bukas may himala na mangyayari sa buhay mo. Makakalakad kang muli. Pangako ko yan sa'yo, ang sambit ni Ramos. Diyos ko, mahabaging langit. Ramos, saan galing ang mga yan? Parang hindi ako makapaniwala. Paanong nagkaroon ng buhay ang mga uod sa tuhod ni tiya? Takot na animoy hindi makapaniwala si Cory sa kanyang mga nakikita. Parang hindi mapaniwalaan ng mga ganito pero galing ito mismo sa taong nang barang sa kanya. Ayaw pa rin pala nila tumigil, Tia Lusing? Alitan pa rin ba ito sa lupa? Anong gusto mong gawin sa gumawa nito sa'yo? Nasa iyo ang desisyon, tanong ni Ramos sa tiyahin habang nakatitig ito sa mga mata niya. Oo dong, ang natitirang lupa doon sa hinati namin ng nanay mo hanggang ngayon kinakamkam pa rin ng mga pinsan mo. Mabuti ang parte nyo at malayo sa lugar. At malayo din kayo sa gulo. Mas pinili kasi ng nanay mo ang maliit na parte kasi ayaw niya ng gulo. Ano ang gagawin ko dong? Bibitawan ko na lang ba? Pamana pa iyon ng mga magulang namin eh. May magagawa pa ba tayo para mabalik sa kanila ang ginawa nila sa akin, Ramos? Tanong ni Tia Lusing kay Ramos. Sa ngayon, tiya, mas gustuhin ko na bitawan mo na. Magulo ang mga taong iyon. Mabibigyan po kita ng lunas at proteksyon sa ngayon. Pero ang pagganti o pagpataw ng kung anong sumpa ay hindi pinahihintulutan ng gumagabay sa akin. Sana maunawaan niyo po ang lagay na yun. Matutulungan ko po kayo sa pagliligpit nang hindi na po kayo magambala ng mga sakim. Makabuluhang sagot ni Ramos sa tiyahin. Tumango lang ang tiyahin. Sa puntong iyon ay natigil na ang usok at guminhawa na din ang pakiramdam ni Tia Lusing. Dinala ni Ramos ang bao sa pinto ng silid ng mga duwende. Tanda na nagtagumpay siya sa ginawa niya. Kapalit ng bao ay isang likido na kulay berde. Ilang saglit pa nang may kung anong boses ang gumagabay kay Ramos para sa kanyang mga gagawin. Ilang araw din ang lumipas, unti-unti nang nakatayo ang tiyahin. Ang pangyayaring iyon ay naging matunog pa sa mga taong nagtataka kung bakit naging manggagamot si Ramos. Halos araw-araw ay may nagpapagamot, ultimo hika at lagnat pinapakonsulta na ito sa kanya. Naku dong, kung hindi dahil sa'yo hindi ako gumaling. Ibigay ko na lang sa mga sakim ang lupa na yun na kinakamkam nila. Hindi ko naman ikakayaman iyon. Baka sa mga susunod na mga araw kasama ang tsuhin mo, susunod kami sa mga pinsan mo sa Canada. Ayaw ko na din ng gulo kagaya ng nanay mo. Masayang wika ni Tia Lusing. Hindi naglaon, naging maayos na manggagamot itong si Ramos. Hindi ito naniningil sa mga nagpapagaling, ngunit kusa ang mga itong nagbabayad. Sa pangkasalukuyan, lumawak na ang punso at umabot na sa buong kwarto ng bahay nila. At para na din sa proteksyon ng lahat, pinasarado nila ang kabuuan ng lugar. Ngunit sa kasama ang palad, maagang na maalam ito si Ramos sa edad na 57.
Ang malungkot na balita, binawian siya ng buhay sa kasagsagan noon ng COVID. Daming sabi-sabi na naghalit daw ang gabay niyang duwende dahil nga malalaki na ang mga nabibigay na pera ng mga nagpapagamot sa kanya. Pero bago ang lahat, napagtapos niya muna ang kanyang mga anak sa pag-aaral maliban sa bunso nila. Ito kasi ang kasakasama niya sa pagdadayo pa sa ibang lugar na para manggamot. Na maalam siya na hindi naman matukoy ang sakit ng mga doktor maliban sa pagsasaad nila na COVID daw ang sakit nito. Samantalang hindi naman ito na labas ng tahanan nung mga panahong iyon. Sobrang nagdalamhati ang pamilya, ngunit walang nagawa kundi tanggapin ang nangyari. Sa pangkasalukuyan, wala pa naman sa mga anak ni Ramos ang gumaya sa kanya. Wala ding may idea kung paano nakakagamot si Ramos. Gayong wala naman silang nakikitang kung ano sa bahay nila maliban sa tumaas at lumawak ang punso. Tanging pinamanatili na lamang ng pamilya ang pag-aalay ng mga pagkain, lalo pa ng mga prutas na madalas noon ialay ni Ramos noong nabubuhay pa siya. Pinatayuan na din nila ng maliit na altar at nilatag doon ang abo ni Ramos. Ilang taon nang wala ang minsang kinilala sa lugar namin na batikang manggagamot at biyaya di umano ng prinsipe ng mga duwende. Kung ano man ang misteryo sa pagpanaw niya, isa lang ang pinanghahawakan ng pamilya. Si Ramos ay isang huwarang ama at mapagmahal na asawa. Sa puntong ito guys, totoo kaya ang mga duwende? Ako hindi ko din naman masabi kung totoo sila, pero maraming salamat sa mga magpi-play at sana mag-subscribe na din po kayo sa channel na to para sa mga susunod pa nating uploads. Babush!